Ngayon po ay Tuesday ng ikalimang linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay manalig kayo sa akin. Hindi ko na hahabaan ang pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat malaman ng mundong ito na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin. Tayo na, lumakad na tayo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Ang salitang Hebreo na shalom o kapayapaan ay hindi lamang nangangahulugan ng katahimikan o walang away, walang gulo at walang digmaan, kundi ang pagkakaroon ng malaking tiwala sa Diyos bilang ating pastol. Kaya ayon po kay San Agustin, ang kapayapaan ay una ang pagkakaroon ng serenity of the mind o katahimikan ng isip. Minsan napupuno ng sobrang takot, pag-alala, anxiety, worry at pangamba ang ating isip tungkol sa mga bagay na hindi naman totoong mangyayari. Kaya hayaan natin sa Jesus, ipaubayan natin sa Kanya ang ating mga iniisip, mga alalahanin, ating worries, ating anxieties, at magkaroon tayo ng tiwala sa Kanya. Pangalawa, ang kapayapaan ay pagkakaroon ng simplicity of the heart, kapayakan ng puso. Ibig sabihin, matuto tayong makontento sa mga talento at kakayahan at mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Pangatlo, ang kapayapaan ay ang pagkakaroon ng katahimikan ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, pakikipagbati at pagbabalik loob, or to be fully reconciled with God and with other people. At ito po ang klaseng kapayapaan. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon ng Kanyang sinabi na ang kapayapaan na ibibigay ko sa inyo ay ang kapayapaan na hindi maibibigay ng sanlibutan, dahil ang kapayapaan na maibibigay ng sanlibutan ay ang kapayapaan sa panglabas lamang. Ngunit ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon ay maghahari sa puso ng mga tao. Kaya tama po ang sinasabing, peace does not mean to be in a place where there is no noise, trouble, or hard work, but it means to be in the midst of those things and still be calm in your heart. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.